Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi, bye. Ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ko sa pangalan nga Mia. 27 na ako ang edad. Ug naay anak na lalaki. 7 years old. One of my friend and the same time co-worker na ako. Iahagyod ko nga gi-encourage na mo share sa kong story diri. Kay mala teleserye daw ako ang love life. Way back atong 16 years old pa ko. Ato nga time na abot ko diri sa Cebu kay diri nako pa eskwelahon og college. Dili gyud ko taga Cebu. Taga some province ko sa Mindanao o gumikan sa kapobrehon. Gikuha ko sa kong ante kay siya na daw ang magpa-eskwela nako og college diri sa Cebu. First day pa lang sa mong klase, lami na kay undang kay grabe kasosyalan nako ang mga classmate. Almost 2 months gyud ko nga walay amigo didto kay murag feel nako walay tig amiga nako kay probinsya na raligi ko. Ug murag dili o kasabay sila mga trip. Not until akong nailhan si James. Si James kay usa ka engineering student and both parents niya ug iyang mga siblings naa na sa may Amsterdam. Ug siya na lang ang nabilin dari sa may Philippines. I don't know the reason why gapabilin siya diri ug dili gyud ikalimod na gwapo siya ug dato gyud kay naay car. Nagkasuod yun mi niya. In fact, we became best friends. Siya jud ang una nako na amigo didto sa kong school. Ug tungod niya, nadungagan na ako mga friends kay ilado man siya sa school. Kani si James tungod sa iyang kaabuotan nako. I could not ask for many friends na. Kay si James is enough na gyud siya. Magkuyog yun mi niya pagting-uli na. Paghuman sa akong klase o paghuman pod sa iyang klase. Ilado na kay siya sa akong ante, kay iyahaman ko nga ginahatod dito sa balay sa akong ante. O kung boringan siya sa iyang balay, dito siya magtambay sa balay sa akong ante. Dito siya magbuhat sa project, assignment, o uban pa with my help. I cannot deny na I have a secret feelings toward him. Kasi dili ma-fall ng laki na ikaw ang priority bisan walay ka mo. He make me feel special ug wala man po siya gika-charger na laing bayi. Kay open man siya kaayo nako. Pero I don't have the plan to confess my feelings. Kay mahadlok ko na mawala o niya among friendship if ako lang di ay ang galove niya ug siya iyahang love kay as a friend lang siya. Everything is okay and happy until vacation to siya na time. And after sa vacation, mag 3rd year college na mi. Before na human ang 2nd year, balisa kayo siya. Murag na siya giingon nako pero dili niya maistorya sa ako. Wala na lang nako gimain kay basin kailangan niya og time para masulti to niya nako. Pero after ato, nawala naman dayon niyang kabalisa ug mingbalik siya sa iyang dating kaugalingon. Naggrabe makapanungog nako ug grabe makahamag. In fact, daghan kaayong makaala sa moan na couple. Sad to say, we are just friends. During vacation, sige rami og laag-laag. Food trip dere, food trip dadto. Ambot lang ani niya, grabe kaayo nakapanglibre sa kuha. Na dili man unta kaayo in ani siya kagastador. Pero wala na lang nako gimain, kay may na lang kay permi may mag-uban. Sugot rapod akong ante kay dako man siya gisalig ni James. Dayon mga 2nd week to sa May, na siya giingon nako na nakahugno gyud sa ko ang kalibutan. Mularga na daw siya sa Amsterdam, kay kaslo na daw iyang pinsan. Ug dadto na siya mo continue siyang study, kay may gusto siyang parents. Dili man daw niya gusto na dadto na mag-eskwela, pero wala na siya mabuhat. Sakit kaya kung nabati ato nga time. Mihilak yun ko siyahang atubangan. Sa tinuod lang, kaming duha ang gahinilakay. Ug ang sakit ato, kay pagsunod adlaw, iyahan ng flight.
Kato pa daw siya naglakas ng loob na isulti na daw sa kuha. Ug mao di ay na the whole vacation galaglaag rami kay para makabanding ko niya. Sakit yun kayo para sa kuha na mawala siya, but we promised na mag-communicate me through Yahoo or Skype. He even leave me a promise na hulaton daw na ako siya kay balikan daw ko niya. Sumoto nga pagka third year college na ako, nabaguhan ko kay wala na siya. Pero gitiis na ako kay nag-promise siya. And I know James will not break his promise. Na ako'y mga friends pero dili yun pareha ka-close na mo ni James. Pero at least, naa. Dili pareha sa tong first year pa lang ko na wala yun. Kung dili gumika ni James, dili man po na ako ni sila maamiga karon. Tigauli na ako gikan sa school, magdali-dali din ko og buhat sa kontrabahoon sa balay. Then mananghi din ko ni ante na moadto og computer shop para magka-contact na ni James. Taga-uli yun na ako may magkontakay for almost 3 months. Dayon, natingala ko kay mingkalit lang siya nga dili na mo-contact na ako. Pero ning sabot ko, even though walay explanation na nga anong muundang na siya og contact na ako. Ako na lang yun na basin busy siya sa iyang study. Pareha na ako karon, busy pod kaayo sa akong pag-eskwela kay third year na lagi. Pero wala yun ako kalimti ang ihang gi-promise ako o wala ko nasuko na wala siya ming contact na ako. Then katong nagpa-enroll ko ato para sa mga second sim. Nainang hulam na ako og ballpen while ga-fill up ako. Grabe si kuya makahulam. Dili katagad. Sige siya balik-balik og hulam. Bisan kita siya nako na wala pa kahuman og fill up. Wala pa ko kita sa iyang nawong kay gadungo man ko kay ga-fill up ko og siya kay sige jud og panghulam. Dili kahulat nga mahuman ko. Ug kung makahulam siya nako, murag close kay ni. So ako nang giundangan akong gi-fill upan og gihatag siya ang ballpen kay samo kayo. Paghatag nako sa ballpen, dalatan-aw siya. Na-shock kayo ko. Kay abi na ako si James. Kay kahawig kayo sila. Si James lang kay moreno og may pagkatsabi gamay. Kini si kuya kay murag mistizo og ang lawas murag alagang gym kayo. Before na ko nahatag ang ballpen, mintotok yun ko siyang no. Then may katawa si kuya nako ug miingon siya na nalagi. Guwapo nako. Ayaw og palabig totok kay mahilis ko. Naulog yun kay ko siyang giingon kay wala nako na malayan na perti na day nakong totok siya. Kaulog yun ato nganong perti pa yun nakong totok niya. Ihatag nako ang ballpen og milakaw nako. Wala na lang nako kuha akong ballpen og balik kay makapalit ra ko og lain na ballpen. Pero ang kaulaw ni kuya, ahak, dili yun kabayran. Sumoto nang utana ko sa kong uban friends na kinsa to siya og ilang nahibalan naming transfer daw to dere gikan do to abroad ug wala mi kabalo ahangan nasod. Basta abroad daw, then mi uli kay dere na daw mo continue og pag-eskwela. Pero after pila ka weeks, nagkamit mi og balik niya. Kay ga-insist yun siya na iuli ang ballpen. Pero mi ana ko na ayaw na lang. Tagatagbo na mo sa school, mao gyud na iyahang permi isugat na ako. Na iuli ligi daw niya ang akong ballpen. So kay nasamukan naman ko, so ako na lang gidawat ang ballpen na iyahang gitunon. Sa akong pagka-remember, dili man ni mao na ballpen iyahang gyulaman. Ug lahi man ni iyahang giuli sa kuha. Murag palit gyud siya og bag-o kay bag-o man ni iyahang giuli sa kuha. So ato, murag feeling close na gyud kayo siya nako. Bisan wala pa gani o kaila siya ngalan, pero siya kay kailanan nako. Every vacant nako, naayud ko ana sa cafeteria or library. Ug permi gyud niya madumduman kung aha ko every vacant time nako. Ug kabalo ko siya sa kuang schedule. Abot ani niya stalker kayo. Pero makalingaw man pud kaayo siya kay tabian kayo. And finally nakabalo na gyud ko siya ngalan. Nga siya di ay si Jacob. Bibo kayo siya kauban kay grabe katabian. Bisan wala nimo siya pangutan kung unsay nahitabo niya karon na day, mo share gyud na siya nako. Maguwang ni siya nako og 3 years. 19 pa ko ani nga time og siya kay 22 na. FYI lang, nagkasuod na pud mi ani niya kay bibo kaayo ko uban.
Ginahatod pud ko niya taga-uli kay on the way raman ang balay sa kong auntie siyahang ulian po. Happy ko nga makauban siya. Wala ko kabalo nga nung gaan kay akong loob siya. Dali ra kay kumisalig siya. Ug ma-remind yun siya na ako ni James kay kahawig sila. Nakaingon ko sa kong kaugalingon na basin gaan kay akong loob siya. Kay mura manggod siya og si James. Then katong pagka-Valentine's Day ato, ambot lang nga nung excited ko ato na day, na wala man unta ko'y uyaw. During that day, nakadawat ko og mga cards, and I expect na makadawat ko og something about kay Jacob. But sad to say, the whole day wala yun ako siya nakita, even text na lang, wala yun ko'y nadawat kay kaniya. Anto nakauli na ko sa balay mga 5 p.m. na to. I don't know why pero nasakitan ko na wala siya minggarit na ko. Ambot lang po nga nung ga-expect ko nga mag-effort siya na wala may kami. After na ko sa ko ang trabahoon, may atudayin ko sa ko ang kwarto o gahida-hida. Dahil na ay ming text na ko, din akong gitanaw. Naka-feel ko og happy katong nakita ako na si Jacob ang ga-text o may ana ara siya na pag-ilis diha. Wala ko get siya ang text sa reply ko og, ha? Ug may reply po siya nga, basta, pag-ilis diha ka ng komportable ka, dayon gawas dayon sa balay. Ambot lang anong gailis ko sa walay pagduwa-duwa. Then may gawas ko sa mong balay, ug nakita na ko iyang sakyanan, nga naa sa atubangan sa mong balay. Wala siya may naog o misinya siya na sulod ako. So may sakay ko sa passenger seat, ug ana siya na ako nga naa daw may lakon. Dili na daw ko mabalaka sa kong auntie kay nananghid na daw siya. Iya akong gidala sa usa ka laaganan nga halos ang mga nadadto kay halos magkuyab nga nag-date. Kay lagi, Valentine's Day karon. Nangutaan ako niya na Jacob, kaunsa ta diri? Itubag siya nga mag-date. Dala ka tawa. O ako may katawa na lang ko pero deep inside gikiligid ko. Nangutaan ako niya nga nung wala siya may eskwela karon og ana ara siya nga naara siya gibuhat na importante moong wala siya kay eskwela. Galakaw-lakaw rami niya dito. Then hapit og picture hangtod, iya akong gidala tong naay table nga naay bulak ug iya akong gipalingkod. Dayon iyahang gihatag nako ang bulak ug migirit siya og Happy Valentine's Day. Grabe akong kakilig nga abot langit siya. Pero wala po na ako gipahalata oy. Tagtaod, naanay giserve na mo og pagkaon ug nangaon namin niya. Walga kaon siya ming toto ko niya. Kumika niya naka-experience ko ani nga butang na abi nako nga sa salida ra nako makita og masaksihan. Pero karon, ako anang na-experience tungod sa laki na naa sa akong atubangan karon. Wala ko bantay na ming tan-aw na day siya nako while ako gatutok gihapon ug mingon siya naligi. Gwapo naligi ko. Ayaw na palabi og tutok kay mahilis ko. Dala katawan niya. Ming katawa na lang pud ko kay tinuod man pud nga gwapo siya. Kapadayon may ugaon, may ana siya nako nga naa daw siya isulti nako. Ako po nakulbaan ko kay unsa kahani iyahang isulti nako. Basin parehas na po ni James na maong gipalipay ko kay mulakaw naman di ay siya. So kung gibuhat inan ako siya kung maguol ko ana imuhang iingon. Ayaw na lang ipadayon. Kay dili ko gusto maguba ni nga gabi kay happy kayo ko. Dili ko gusto nga mailisan og kaguol. Nakita na ko siyang nawong na murag na tingala siya. Ug taod may smile siya og miduol na ko. Iya akong ipatindog dahil iya akong giagbayan. Umiana siya na. Ang ako man untang ingon nimo na pwede na magpareha na tanila. Sabay tudlo sa mag-uyab nagalingkod sa may bench. Nasya ko siya ang giingon. Then the next thing na akong gibuhat kay gigakos na ko siya ug mingon ko na ikaw raman ang akong gihulat. Natingala ko nga nung wala siya milihok ug wala po siya ming palos o gakos na ko. Suming bulag ko og mitan-aw siya. Nakita na ko siyang nawong na nasyak siya og miingon ako na sure jud kasi mo ang tupag. Mikatawa ko og miingon na ooy, ikaw ra ko ang gihulat. Pagtubag na ko ato, una pa siya ming gakos na ko. Nakita yun ako siyang mata na nasyakay siya sa ko ang gitubag.
After that day, in a relationship naming duha. Gingon pa na ko ni auntie about sa mua. Pero siyang family, ana siya. Nga una ra daw niya inon basta makauli diri ang family. Kay naaman pod sa abroad. Siya ra ang naa diri sa Philippines ug naa siya siyang auntie gapoy. Iyang auntie nakabalo na about sa mong relationship pero feel na ko dili ko gusto siyang auntie o iyang uncle. Pero wala na ko to gimain kay ang importante, gusto ko ni Jacob. I can say that Jacob is the perfect boyfriend. Siya ang first boyfriend ako. I cannot ask for more na kay si Jacob, sapat na kayo. Daghan kay mig mga pangandoy niya, nga mga lugar na mga tuon, mga travel goals na mo. Even amo ang future amo anang giplano niya. I totally forgot James and his promise to me. I am so happy and contented with Jacob. We're still together until we graduated college pero una lang ko pila ka months. Kay March amo ang graduation ug siya kay October yan man. We plan na after na ko mag-graduate ka mag-review dayon ko kay mo take og board exam. Ug siya kay pahuway sa daw siya og 1 year before siya mo take og exam. Busy kay ko sa kong review nga maka-stress kayo. Pero nakanindot lang kay after the stressful day, naa siya na ko ang stress reliever. He always motivates me na kaya ligin ako ni. He's always at my side kung feel na ko down na yun kayo ko. Unta wala na'y makaguba na mundo. Siya na yun ang lalaki na akong gipangandoy na makauban hantod sa hangtod. Stress na kay ko kay next week na akong board exam pero naaragid siya sa ko ang kilir. Always gisabot bisan halos wala na ko'y time niya. Pero sabot lang gihapon siya. Nag-ready na ko kay pagsunod adlaw na ako ang exam. Pero iya akong gihanggat na mga laag daw mi. Kay para daw ma-relax daw ko ug dili ko ma-pressure na hapit na ko ang exam. Sumoto nga perte na mong panlaag ug layo na may naabda ug sa dihang nagabinan yun mi. Mingana na lang nako si Jacob na mag-hotel na lang mi kay gabi na kaayo ug delikado na iuli. Iyaha lang daw tawagan akong auntie ug siya may mag-explain na nganong dili mi kauli. Sumoto nga ga-hotel ming duha. 1 room lang ang mo ang gikuha niya. That night, nayoy nahitabo na mo. He's my first and hopefully my last. Pagkaugma, abin akong manguli nami. Pero gapadayon gihapon mi og laang. Pagpanguli na mo, may ana siya nako na magkuha daw siya og gamit silang balay. Idadto daw siya matulog sa balay sa kong ante. Kay para daw ugma, dili na ko mag-commute paingon sa venue sa mong exam. Nabot mi dadto silang balay, mga 5 PM na gyud to. May sugod na og ngit-ngit. Wala na lang ko minaog siyang sakinan, kay dili ko gusto mo sulod sila. Kay halata kaayo iyang auntie na wala nakagustuhan ako. Ana siya nga kadyot daw siya, pero hapit naman magtungag oras, wala pa man siya minggawas. So ako na lang ang minggawas sa sakinan, kay musulod na lang ko adto sila ang balay. Pero natingala kay ko, kay pagsulod pa lang nako, nakadungog nako nga murag na ay gaaway silang sulod. Og nakakita iyang auntie nako og gitudlo ko niya nga iso gyud kayo iyang no. Og giduol ko niya og gibira pa sulod silang balay. Natingala gyud kayo ko. Sakit pa kayo kung bukton gagikalit ra ko niya og bira. Dayo nakita na ako silang sulod. Nagalingkod si Jacob. Gadongo-dongo ra siya. Dayon naay duha ka babae. Ang usa kay mga around 50 years old na tingali to. Ug ang usa kay murag kaedad lang ni Jacob. Miduol sa kuha ang katong sa kapaye na katong murag 15 years old. Ug iya akong gilaparo ug miingon siya nako na. Bigaon ka na pagkababay. Muguba ka og pamilya. Minduol day nako si Jacob ug iya akong gigakos. Kay murag bugnoon naman gid ko atong babaye na iyahaman daing mama. Kumitubag si Jacob na, "Ma, please. Please lang. Dili na to apilon si Mia sa gubot sa tong pamilya. Wala siya kabalo. Wala no kasabot sa kong nabati. Wala ko kasabot sila hanggi pang tabian. Nalibog ko nga nung inani kasuko iyang mama nako na mao pa man unta among pagkita niya.
Mingdol na po dihang mama nako og gibira ko. Kay taas man kog buhok, dali ra kaayo niya nabira. Ug miingon siya na wala ka kabalo na kanang laki na imong giuyab kay minyo. Ug iyang gitudlo tong usa ka babayeng gatan-aw nako og isog kayo. Mura kong nawadan og kusog pagkadong nako ato. Si Jacob perti pagun niyang pugong siyang mama na buyan akong buhok. Pero ako wala ko'y kusog ang masukol. Kapaundayon na ako sa kibuhat siyang mama na gibira-bira ako ang buhok. Wala na ako nabati ang kasakit sa pagbira-bira sa akong buhok kay ako ring gibati na kasakit kay ang kasakit sa akong dugan. Dayon the next thing I know, na nako sa akong kwarto nga gahilak og daman. Ambot lang yun sa nako pag-uli sa mong balay ato natay. Perte yun akong hil. Dilo kadawat na nahimo akong kabit. Dilo kadawat na ang laking akong gihigugma og ayo ug gisaligan kay usa na kami niyo. Wala yun ko natulog tibok gabi. Wala na ako gimain na pagkaugma na ako ang board exam. Sa tibuok ka PE na mata ko, diha pa na ako na-realize na maong dili ko niya mapilaila siya mga parents. Mao po di ay nga dili ganahan niyang auntie ug uncle nako. Salamat rin ako nga nung wala na ko gialam tanan kung unsa siya ug kung kinsa siya. Mingsalig din ko niya. Grabe ko katanga. For almost 2 years wala ako kabalo na kabitay ko. Sakit yun kaayo. Wala man ako gituyo pero nakaguba na kong pamilya. The day sa akong exam sayo kay kong ato sa venue sa akong exam. Ako'y pinakauna dito. During sa exam, lutang kayo ko una-una. Dili ko focus sa akong exam. Kay lutang kayo ko. Yan po nang nako sa Ginoo na siya na'y bahala na ko. After sa mong exam, wala din kumiuli sa balay. Ito pa ko seaside para dadto magpahangin ug makauna-huna sa saktong buhaton. Miuli ko sa balay kay mga 7 PM na to. Kasabahan pa ko ni auntie kay nganong karon pa ko miuli. Nabalakad na siya nako kay gibilin daw nako ako ang cellphone. Mitubag na lang ko na bawal magdala og cellphone sa exam center ante. Ug nako'y importante nga giadto mao wala ko kaulit dayon. Humiyana siya. Kanina mi anhera ba si Jacob? Nangita nimo kung nakauli na baka gikan sa exam. Mingon ko na, aw, mao ba ante? Then mitubag si auntie nga, Mia, gaaway mong Jacob? Mitubag na lang ko na, ante, ugma na lang nato ni tabian, kay gikapoy na ko. Mitanda lang siya na ako. Ako po misulod ako sa akong kwarto, ug naka-decide na ko nga mauli na lang ko sa Mindanao. Dito na lang ko magpaabot sa results sa akong exam. Nawad-an na pod ko pag-asa na makapasar ko sa akong exam kay lutang kayo ko una-huna while ga-take ato. Naka-decide na ko na dito na lang ko mupuyo. Muni sakto na buhaton para malayo ko ni Jacob. Sakit man kaayo pero mao ni sakto. Dili ko gusto na makaguba og dayon ilahang pamilya. Gaminatay na pod ko ginila. Promise ko song kagalingo na ihilak na ko tanang kasakit na akong nabati karon. Para pag uli na ako sa Mindanao, dili na nako ni huna-hunaon. Ako na ning ibaon sa limo. Pag-ugma ako nang gisulti ni ante ang tanan-tanan, apil pod akong plano na muli na lang ko sa Mindanao. Suko kay si ante ni Jacob, mura daw og nakaminos na ako kay nganong ginato ko niya. Misuporta pod si ante sa akong desisyon na muli sa Mindanao kay para daw makalikay kun Jacob. Gikuha din ako tanang credentials nako sa akong school o gilihok nako ko ang mga papers in a week kay para makauli nako. Si Jacob halos tagadlaw siya gaadto sa balay ni ante pero ginalimod ni ante na naa ko. Iyaharang ingnon nga milakaw ko or natulog ko. Milabay ang panahon, nakatrabaho ko dari sa mua sa Mindanao. Kay sakto pod ang munisipyo namo kay naay vacancy ug align sa akong nahuman. Daw kaintabang kong trabaho dari para malimot na ko si Jacob. I always make myself busy para dili musagi sa kong nahuna si Jacob. Ug gumikan sa akong ka-busy, I forgot that almost 3 months na kong nawala gitugo. Gadali-dali yun ko og palit og PT. Upat ka buok para sure jud. Pero nalibog noon ko kay ang tulo ka PT positive nya usa kay negative. Sa man gyud niya, giatik-atik man tingali ko aning mga PT.
So I decided nga mo to sa bigay ni. Huwag na-surprise kay ko. Kay 3 months pregnant na ko. Decide na ko na ako ingon sa kong mama o papa kung unsa gyud ang nahitabo na ako sa Cebu. Kay sa pagwali na ko, wala gyud ko misulti sila. Mahadlo ko nga ma-disappoint sila na ako. But luckily, my parents is very understanding and they still accept me after all. Nga na si mama o papa na kaya nilang ihatag ang kumpletong pamilya sa kong anak bisan wala si Jacob sa kong kinabuhi. 5 months na akong tami. Umigawas ng resulta sa akong exam. And luckily, nakapasar ko. Wala naman unta ko ga-expect na makapasar ko pero salamat yun kinakapasar ko. Happy and contented na kay ko sa akong life. My parents is always at my side to support me and give my son a complete family. Stable na karon sa akong trabaho kay mahatag man ako tanang kinahanglan sa akong anak ug makatabang pud ko ginagmay nilang mama ug papa. I cannot deny that my son is the mini-me version of his father. Hashtag yung liwata. Ako man untay gadala og 9 ka bulan o gapadako pero nganong dili liwat na ako. Pero okay lang bitaw kay liwat gyud siya siyang papa. Gwapo pod. Dili na limang single mom. Wala pod ko na minyo og lain og wala na balak nga magminyo kay contented na ko na kami lang duha sa akong anak. Lisod kay na single mom ka labi na pangutana na imong anak about siyang papa. Lisod kaya. Jacob doesn't know about our son. I cut all my connections to him the day I left Cebu. Mihangyo po gusto kong ante na dili na ipasama ni Jacob kung ako. Ang iyahang nibalaan nga taga Mindanao ko, but he doesn't know the exact province where I live. After 6 years, I decided to go back to Cebu. Milive ko sa kontrabaho og 2 weeks, kimutanaw mi og sinilog sa Cebu. Ug maman pod ang gusto makita sa kong anak ang fluvial parade. At that time, my son is already 5 years old. Si mama lang kong kauban, kay si papa dili man to ganahan o ginani. Sa mukan na ras yan. Lipay pod kaya kong ante kay makita na daw siya siyahang apo. During sa fluvial parade, lingaw gyud kaya kong anak. Sige lang ko og kugos kay para makita siya sa mga street dancer. Daghan man gud kaayong tao. Dili gyud mawala ang ngisi sa kong anak while gatan-aw sa mga colorful na outfits sa mga street dancer. May reklamo na akong anak gani, nagiuhaw na siya, mo tuming palit mi og mineral water, nagibaligya sa dapin-daplin. Ako siyang gibutang gikan sa akong pagkagkugos para mobayad sa akong gipalit nga tubig. While gahulat ko sa akong sukli, sige na siya og bira na ako na mobalik na daw mi og tan-aw, pero anak ko na, wait sana ka, hulat sa ako sa sukli. Taod-taod gitunol na sa laki ang sukli, pero paglingin ako, wala na akong anak. Nakuyawan yun kaayo ko. Gilibot na ko akong pananaw basin makita na ako akong anak pero wala yun. Miduol ko nilang mama o ante kung nakita ba nila akong anak pero may anar sila nga. Di ba ikaw ang kuyog ato? Gi-explain ako sila ang naitabo o gipangita na mo akong anak. Mura na kong buang nangita dito sa kadaghanan sa tao while gahila. 5 years old lang akong anak na nawala sa kadaghanang tao. Bisan unsaon na magpangita dili gyud namo makita akong anak. Wala na'y kabutangan ng akong kahadlok na maunsaw niya akong anak. Hapit na to sa oras na mong pinangita ang decide ko na mangayo og tabang sa polis na naan mag-standby silang patrol car unahan na mo. So mindol ko dadto og nakita na ko akong anak na galingkod sa patrol car o gakaon og ice cream. Igakos yun dahil na ako anak. Nangutanan na ako ang polis nga, Ma'am, tigon sa nimo. Mitubag ko nga anak sir. Nga na siya na ako na, Ma'am, before na mo ihatag ang bata, pwede sa maghatag ka o proof ma'am na anak ni mo. So ako din gikuha akong cellphone na gipakita among picture. Mintango ang pulis o giyaha akong giingnan nga nakitaan daw siya sa usa ka lalaki akong anak nga gahilak while galako-lakaw. Gipangita daw nila ang mama sa bata pero naamang gyud emergency katong lalaki maong gi-turn over nila ang bata. Gipalitan na lang po di ay na niya og ice cream para mohilom og hinilak ma'am. Kitanaw ko sa akong anak na enjoy kay siya gakaon sa ice cream. Wala siyang buhot na mura nagbuang na iyang mama o pinangita niya. Nangutan ako sa pulis kung nakuha ba siya og number sa lalaking gatod sa akong anak nila. May na lang kay mapasalamatan nako ang laki. Pero may ana ang pulis na wala daw kay dali daw ang laki kay naa daw emergency.
Miana na lang ko sa kong kaugalingon. Naiampo na lang nako siya ni Senior Santonini. Sumoto nga mibalik na ko nilang mama ug ante para makabalo sila na nakita na nako kong anak ug dili na sila mabalaka. Dayon manguliay na mi og Mindanao ug naka-decide mi ni mama og manglaag og SM para mamalit og pasulubong sa akong mga manghod ug kang papa. While gisuroy-suroy mi sa department store nga nangitag mapalit, mi reklamo na akong anak, nagigutom daw siya ug gusto niya Jollibee. So miana na lang ko ni mama na dalon ako akong anak sa Jollibee ug didto na lang sila maghulat nako hangtod makahuman ko og pamalit. After nako mamalit, miapas din ko nilang mama kay gigutom na pud ko. Nakita na ko silang mama pero nasa lay kauban nga usa ka lalaki. Dili pud nako maklaro kay gatalikod man ako. Sumindool ko nila ug nasyak ko sa lalaki na ako nakita. For how many years gakita mi niya og balik? Si James, ako ang best friend sa una. Kumikan sa mong pagkasyak, dugay kay mi katingog. Iya akong gigakos ug mingon siya na, Mia, kumusta naman ka? May bulag siya sa iyahang pagkakos ug mingon ko na okay lang. Akong gipilila silang mama ug akong anak niya. Nangutana pa siya nako kung kinsa akong bana ug taga-asa. Kung batch pa daw namo. May katawar ko niya ug miingon siya nako na don't tell me single mom ka. Mitanaw ko niya ug mitando siyang giingon. To change the awkward topic, nangutana ko niya na minyo na ba siya. Kumato iya akong giinan na maong miuli siya diri sa Pilipinas kay kaslunon na daw siya. I don't know why, but I felt little pain in my heart. Kasi hantod karon galaom gihapon ko siyang promise. But never mind na lang. Basta kung unsay makalipay sa akong best friend support ko always. Mayuna na lang og uli silang mama ug akong anak kay katulgo naman akong anak. Ako magpabilin sa kay magtabi-tabi sa mini James. Nautan ako niya kung nganong kaila sila ni mama. May tubag siya nga, dili man may kaila si mong mama. Pero si mong anak, amigo mi niya. Sabay katawa. Natingala ko nganong amigo sila sa akong anak. Nautan ako niya sila gaila sa akong anak. May tubag siya o gi-explain niya nako og mao ni iyang tubag nako. During daw sa fluvial parade, nanlaag mi sa akong pinsan. Nakitan sa akong pinsan ni mong anak, naghihilak habang nangita og mama. Gikuha sa akong pinsan ng imong anak o gitabangan og pangita siyang mama. Perte yun namong pangita sa gwapang mama sa bata. Sabay katawa niya. Pero hapit na mo sa kaoras, wala yun namo nakitaan. Malangita mi na ninawag sa akong pinsan nga emergency daw. Motong nakadesign mi na ibili na lang sa pulis ang bata. Iyahan na lang gihatag nako ang bata. Kay magkuha pa siya sa sakinan niya. Hulat lang daw siya nako dito. Pero din padhilak si mo anak kay dili siya mobulag sa kuang pinsa. Pero giniyang gakos pero no choice na mi kay naa may emergency na tuwan. Sumoto nga gipalitan na lang nako siya ice cream para muduol nako o gibilin sa pulis. Og kadali-dali na miglakaw. Pag human namo sa mong giadtuan, amo din gibalikan kung ato gistambay ang pulis kanina. Gusto sa kong pinsan na mangutana about sa bata kay nabalaka siya sa bata. Pero ana ang pulis na magtaw-taod daw gikan sa paghatag namo sa bata na daw dayon ming claim sa bata. Iyaha daw mama. Nangutana pa kong pinsan sa pulis na sure ba yun sila na mama to sa bata ang mi-claim. May ana ang pulis namo na oo kay gipakita siyang mga picture daw. Moto nakampante na akong pinsan og ako. Pagkadog na ko sa explanation, nalipay yun kayo. Siya man ang lalaki na kita sa anak. Sa iyo na lang kaayo magpasalamat. Nangayo kog pasalamat niya. O kung kinsa man ganito iyahang pinsan na iyahang gimi na nagtabang pod sa anak. May anak siya na ako na cute daw kay akong anak na dili daw liwat na. Sabay katawa. Mitando na lang ko kay dawat na nako na dili gyud liwat nako akong anak. May anak po si James na ako na tungod sa cute sa akong anak, giganahan daw iyang pinsan sa akong anak. First time dam niya nakita iyang pinsan na mintabang sa bata na dili yun niya kaila. Iyang pinsan dili yun kaayo ganahan og bata. First time daw na iyang pinsan kay nabalaka yun og bata. Itubag na lang na unta makita na ko imong pinsan para mapasalamatan nako siya personally. Then mitubag si James na ako na sakto pod kay mag-meet mi niya diri ron. Mo na ako diri sa SM. Mitubag ko na, mao ba?
pwede ba nahulato na lang na ako imong pinsan para makapasalamat ko niya? Umitubag si James na oo, sure. Nangutana pod ko niya nga nung mag-meet sila siyang pinsan. Miana siya na magpatabang daw iyang pinsan nga pangita so sa katawo na dugay na kaayo niyang gipangita. Miana pod ko ni James na base na ako'y makatabang. Ingnon lang ko nila para makatabang ko. Dugay-dugay yun may ginulat siyang pinsan. Ug kami ni James nalingaw pod mi og tabi-tabi niya. Mga 6 PM na to na ay mintawag ni James. Murag iyahan natin nga litong pinsan kay nangutan naman kung siya dapit karon gistambay. So nanangit si James na ako na iyahan na lang daw tagbuo niyang pinsan ug dari na lang daw ko magpaabot. Itando ko ug milakaw na si James. After mga 5 minutes tingali to, nadungog na ko ang tawag ni James na ako ug milingi ko niya. My hands is shaking and I almost hear the beating of my heart while staring at the man beside James. The man that I really miss. The man that broke my heart into pieces and the only man that I give my trust and my whole life. Yes, you're right. Ang pinsan ni James kay si Jacob. Well, gi-introduce ni James si Jacob na ako. I just pretend na maopalay pagkita na ako. Ga-pretend ko nga wala ako kailan niya. Nga na si James na, gaw, mo ni si Mia, ako ang best friend. And the same time, mother itong bata na imong nakitaan during sa Fluvia. Dayon, I have the courage to lend my hand for a shake hands to Jacob Pacho. Gi-shake hands me pero iyang tutok na ko, grabe yun, nga halos dili mawala iyang pagtanaw na ko. Yan na si James ni Jacob na, gaw, tabangan daw ta ni Mia, pangita si mong gipangita. Nung mitubag si Jacob na, ayaw na gaway, nakita na nako siya. Sa moto nga nananghid na ko nila na mauli na ko kay gabi na. Pero gipungan ko ni James na mag-dinner sa dami before ko muli. Ihatod na lang pod ko nila. So no choice naman ko, maong misugot na lang ko. During sa mong dinner, halos si James ragyod ang perming katabi. Ginashare niya na ako kung unsa sila kasuod ni Jacob, sukad bata pa sila. O ang ilang mga kabuang sa bata pa sila. Ginashare po niya ni Jacob kung unsa mi ka-close atong college days na mo. After sa awkward nga dinner, ga-insist si James na ihatod gid lagi ko nila, o gusto po daw siya mga musta ni auntie, kaya wala daw siya kapananghid atong paglakaw niya sa una. Matumin sugot na lang ko kay kulit man kaayo si James. Well, si Jacob, hilom lang pero gatutok gihapon ako. Si Jacob ang gatry. Si James sa passenger seat ug ako ang nasa likod. May anar si James ni Jacob, ngaw. Tudluan rati ka sa dalan paingon ilahang Mia. Drive lang diha. Kani si James grabe yod katabian. Wala siya kamalay nga naabot na mi sa balay sa kong auntie. Natingala siya nga nung kadumdum si Jacob pero wala na niya gipadayon ang pangutana kay nakita man niya na akong auntie sa gawas sa balay. Halata kay sa nawang ni auntie na siya kayo siya nga makita ming tulog o uban. Nangutana ko ni auntie kung si mama o akong anak. Mitubag si auntie na nagpatulog si mong anak kay katugo na to kaayo. Gikapoy og laglaag nina. Mihapit pog ingon si auntie na, Mia, mag-istorya taon niya ha. Mitando na lang ko niya og miatubang ko nilang James ug Jacob. Nagpasalamat sa paghatod og nananghid ko nila na timanon sa nako akong anak. Mitando si James dan gipadayon sila tabi ni auntie while si Jacob na minawra silang tabi. Si auntie pod kay maayo kayo mo pretend na dili sila kaila ni Jacob. Pagkataon minsaka na si auntie og gi-interview na kog tama niya. Gi-explain na ko niya nga the whole happening og si mama pod na mina. Nangasyak yun sila. What a small world daw kay. Nauta na si mama nga kabalo na ba si Jacob about sa mga anak. Mitubag na lang ko na wala. Ga-pretend may ganina na dili mikila. That night before ko nakatulog, I received a text message from a unknown number. Pero kabalo ko na si Jacob to gumikan sa iyahang text nga. Married na ka. That night, wala yun ko katulog ug hinahuna siyahang text sa kuha. I cannot deny to myself that I'm still in love with him, but this love is wrong because he is already married.
Gusto ko makabalo si Jacob babat sa mong anak ug para pod sa mong anak na sigig pangita siyang amahan. Pero mahadlo ko basin makigtunga siya nako og custody zone. Dili nako makaya na mabulag sa kong anak. Ito nga I decided to let him know kay muuli naman pud mi og Mindanao. Yan dili na siya kita na magbalik. Pagka next day na among biyahe ato pauli sa Mindanao, pero I decided to meet him og ipahibalo ang about sa mong anak. Nag-text ko niya. Nakita na niya ko yung among anak. Layo pa gani niya, ming buhi na akong anak sa akong kamot, umindagan siya. Isulti na ko tanan ni Jacob. That day, nahimo may nga kumpleto nga pamilya. Call me selfish, but gigrabra na ako ang opportunity na mahatag na ako sa akong anak. Ang complete family. Bisa naman day lang. Yatod mi ni Jacob sa balay ni Ante din pagkahuman, nangutana pa siya nako. Ug kung kanusa daw niya may pwede makabanding usa. Ni-smile ra ko niya. Nisulod na mi sa balay. Wala siya kabalo na mao to'y first ug last niya nga banding sa iyang anak. Kay ugma na mi manguli sa Mindanao. Then 1 month na ang milabay sukad nakauli na mi gikan sa Cebu. Wala naka-text si Jacob nako kay ga-change man kog SIM. Ako anak sige siya pangutan na kanusa daw sila magdula og balik sa iyang papa. Miss na daw niya kayo. Tubagon na lang po na ako akong anak, nga hapit na baby. May na lang kay masinabtanan akong anak. Kani akong anak bisan 5 years old pa lang, pero mura na yun og dagkong tao magununa. One day while nagluto ko og mamahaw na mo, akong anak ay nagdula sa gawas. Mikalit na siya sulod sa balay og bira ko niya, kay naa daw ang papa niya. Wala na ako gimay niyang tabi, kay always man siya moingon nga naa daw iyang papa. Pero kato na time, iyahagid kong gibira pagawas kay naaligi daw iyang papa. Og sakto yun akong anak, nagyod iyang amahan, kuyog si James. Nangutan ako nila nga nung nasila dere og giunsa nila pagkabalos sa mong balay. Si James sa mitubag og gusto daw siya magpakamahan sa inyong anak og palihog tarungan na ninyo inyohang relasyon. Kay layo kayo inyohang balay og dili lali mangutan og taman. Makatod lang sa inyong balay. Sabay katawa, pero si Jacob, katanaw lang yun ako. Toto kay siya na ako. Si James ug akong anak nasa gawas gadula while kami gatabi mi og masinsina ni Jacob sa sulod. He explained to me tanang nahitabo og nganong nainaato siya. Iyang i-explain na minyo na gyud siya atong time na uyab mi. Yahaday nakasal ang giatinan ni James katong time na ming larga na pud si James sa gawas. Jacob is a victim of fixed marriage. Yang gipakaslan ang babayeng gipili siyang bapa. Miya na iyang papa na ipamana daw siya ang ilang business basta magpakasal sila. Motong nagpakasal siya. 2 months pa lang gikan silang kasal, nag-cheat na sa iyahang wife. Pero wala siya nasakitan kaya wala man siya feelings sa iyahang wife. Gumikan sa pag-cheat siyang wife, nakabuild siya hope na pwede na silang mag-divorce kay ga-cheat man iyahang wife. Pero grabing bayhana makadinay na wala siya ga-cheat hasta mama o papa ni Jacob, kampay siyang wife. So mindisad si Jacob na muli na siya sa Pilipinas. Pero before siya nakauli sa Pilipinas, nakitabi siya yang wife. Umingon niyang wife na she will only sign the divorce paper. Basta tanan daw nga mana ni Jacob gikan siyang papa kay ilaha daw ang tungaan. Baga gyud kaayog na mo kay kwarta reapas. Gumikan sa kalagot ni Jacob, iyahaning nasultian og mga sakit kaayo na mga istorya. O miuli din diri sa Pilipinas. Karon daw kay divorce na gyud sila siyang wife. Kay katong time nagibugno ko siyang mama. Iyaha daw gisulti tanan siyang mama og papa kung unsa lang gyud ang apas siyang wife sa iya. Og swerte pod kay mintuon na gyud iyang mama og papa ni. Tabangan siya siyang papa na ma-divorce sila og walay makuhang kwartang babae sila. After anak, may balik din siya sa Pilipinas para pangitaon. Hantod atong day na nagkita mi sa asa. Hasta yu daw niyang lipaya. Ato na tayo. Sa pagkakaroon, 1.5 years naming kasal ni Jacob. Og pragya na pud ko. 4 months na ako ang tami. I cannot ask for more na kay happy and contented na gyud kay ko sa akong life together sa akong family. At least may bunga na yun tanang kasakit na ako ang nagyan. Gusto lang ko makabalo mo na dili tanang kabit kitoyo namong mahimong kabit.
nailad pud mi. But the good thing is gibuhat na ako ang sakto after knowing nakabit ko. Bisan sakit kay ito sa kong part, I chose to give up. Dari na lang ko taman. Salamat. God bless everyone. And keep safe. Ladies and boys, dungan tag-ingon. Sana all